Paano ba? Paano maging priority ng partner mo? 8 tips. Shoutout to Megila Maleza from Bohol, Dan Carlos Escon, Init X, and Paulo Pruna Belino. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below, and follow our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Let's start the video. Tip number 1. Know your worth and what you deserve. Humahanga ang sino mang lalaki sa babaeng alam ang kanyang halaga, kung paano niya itrato na maayos ang sarili niya. Alam niya kung ano ang nararapat para sa kanya. Hindi lang ito nag-work sa isang babae pero pati na rin sa mga lalaki. Kapag ang lalaki hindi sunod-sunuran lang sa babae at may respeto para sa kanyang sarili, mas malaki ang tsansa na rerespetuhin rin siya ng kanyang babae. Ipa-priority ng lalaki kung nakikita niya mahal mo ang sarili mo kesa sa iba. Yung tipong hindi mo nakakalimutang mahalin ang sarili mo kahit na ikaw ay nasa isang relasyon. Yung tipong kaya mong balansehin ang pagkakaroon ng love life at pagmamahal sa iyong sarili. Hindi yung laging inuuna mo lang ang partner mo. Isang halimbawa nito ay kung nasa isang relasyon ka, ipa-priority ka ng lalaki kung alam niyang kaya mong mag-isa, na hindi mo siya kailangan para maging masaya o para mabuhay. Yung pakiramdam na kahit hiwalayan ka niya ay ayos lang sa'yo, na kaya mo pala nang wala siya at alam mo kung ano ang deserve mo, na kayang-kaya mo siyang palitan, na kahit lokohin ka man niya, alam niyang iiwanan mo siya. Tip number 1. Know your worth and what you deserve. Tip number 2. Hayaan mo siyang magkusang kausapin at i-pursue ka. Ipa-priority ka ng lalaki kung hindi mo siya hinahayaang ikaw ang nagkukusa at nag-i-initiate sa inyong relasyon. Yung tipong ikaw lagi ang nauunang kumausap sa kanya. Hindi ikaw ang naunang nagbibigay ng topic para lang may mapag-usapan kayong dalawa. Hindi mo pinapakita na sobrang mahal at interesado ka sa kanya. Yung pakiramdam na parang hindi mo siya kayang hindi pansinin sa maghapon. Kaya mapipilitan kang mag-first move para lang magkausap kayong dalawa. Kilala natin ang mga lalaki dahil sa pagfa-first move mo, tumataas ang kanyang ego, natututo at nasasanay siya na hindi ka i-priority kung alam niyang nakadepende ka sa kanya. Tip number 2. Hayaan mo siyang magkusang kausapin at i-pursue ka. Hindi naman yung lagi na lang siya ang nauuna, pero huwag mong hahayaan na ikaw ang laging atat na makipag-usap sa kanya at habol ng habol sa kanya dun sa punto na rine-reject na niya ang mga tawag mo o ini-ignore niya na ang mga text mo. Tip number 3. Unahin ang iyong sarili at makisalamuha sa ibang tao. Hindi naman ibig sabihin na nasa isang relasyon ka ay sa isa't isa lang umiikot ang mundo ninyong dalawa. Tandaan, may iba pa kayong dapat gawin at pakisamahan. Hindi lang naman dahil nasa isang relasyon kayo ay siya lang ang dapat mong unahin o siya na lang ang lagi mong kasama at kausap. Kapag alam ng lalaki na nakikisalamuha ka pa rin sa iba, nakikipag-usap at parang lumalaki ang mundo kahit na magkarelasyon kayong dalawa, ipa-priority ka niya. Iisipin niyang nakikihati lang siya sa oras mo dahil kumakausap ka rin ng ibang tao at may hobbies ka at buhay na sariling iyo. Ipa-priority ka ng lalaki kapag pakiramdam niya ay hindi siya ang pinagtutuunan mo ng pansin. Iyon tipong may iba ka pang pinagkakaabalahan bukod sa inyong relasyon, na mahaba ang oras mo. Marami ka pang pwedeng gawin sa oras na hindi kayo nag-uusap at nagkakasama. Tip number 3. Unahin ang iyong sarili at makisalamuha sa ibang tao. Tip number 4. Mag-set ka ng standard at taasan mo ang expectations mo tungkol sa kanya. Bilang isang babae, alam mo dapat kung ano ang worth mo. Yung tipong magsiset ka ng standard na gusto mong maging basehan ng lalaki para ma-meet niya ito. Yung expectation mo, kung ano ang inaasahan mo sa isang lalaki, kung ano ang tipo at gusto mo. Ganon din kung ikaw ay isang lalaki at binabaliwala ka ng partner mo.
Kung siya ay may expectation sa'yo na dapat ay hatid sundo siya o ikaw ang nagbabayad para sa mga date ninyong dalawa, okay lang din na magkaroon ka ng mga expectation para sa kanya. Yung tipong aalagaan ka niya o di kaya ay paminsan-minsan ipagluluto ka niya o pagsisilbihan. Hindi lang basta kung ano. Ikaw mismo sa sarili mo ang gagawa at malinaw sa'yo kung ano ang mga gusto mong pag-uugali ng partner mo. Kung mabait ba o hindi, tahimik ba o maingay, ikaw ang mamimili kung ano ang tipo mo sa pisikal na itsura. Kung mahal ka ng isang tao, gagawa siya ng paraan para ma-meet ang standards mo sa buhay. Gagawin niya ang lahat para mapa-impress sa'yo at i-meet ang expectations mo. Ipa-priority ka niya kung talagang gusto niya maabot lahat ng standard mo, kahit mahirap ito. In fact, mas ite-treasure ka niya lalo kapag nakuha niya ang matamis mong oo. O di kaya ay maite-treasure ka niya lalo dahil alam niya na hindi ka basta-bastang lalaki o tao. Tip number 4, mag-set ka ng standard at taasan mo ang expectations mo. Before we continue with tips number 5 to 8, may clean patalastas lang po. Get up to 90% off store-wide with bundle discounts. Bili na sa Shopee. Click the link in our video description box to avail of additional promos. Shop na sa Shopee. Let's continue with tip number 5. Huwag mong hayaang kinakayan-kayanan ka niya. Hindi ka ipapriority ng isang tao kapag alam niyang kayang-kaya ka nila. Yung tipong tagasunod ka lang sa gusto nila. Yung kayang-kayang ka nilang i-under na kahit sigaw-sigawan ka lang niya o pagalit-pagalitan na hindi ka nagagalit at hindi ka lumalaban. Madalas, ang konsepto ng martir ang pinagpapakahulugan dito kapag pakiramdam ng tao ay ayos lang sa iyong lahat ng ginagawa niya sa inyong relasyon, yung tipong pinagbibigyan mo lang siya palagi, hindi ka man lang marunong magalit ng kaunti o magtampo. Hindi ka kailanman uunahin ng isang tao kung nakikita niyang hindi mo pinapahalagahan at irinerespeto ang iyong sarili. Yung parang mas mababa ang tingin mo sa sarili mo kesa sa kanya, na wala kang pakialam kung paano ka itrato at tila nakakalimutan mo na ang sarili mo. Tip number 5, huwag mong hayaang kinakayan-kayanan ka niya. Umalis ka maski masakit o magalit ka maski na magkatampuhan pa kayong dalawa. Tip number 6, huwag mo siyang masyadong awayin o pagalitan. Hindi ka ipapriority ng isang tao, lalong-lalo na ng lalaki, kapag palagi mo siyang inaaway, lalong-lalo na kung kayo ay nasa isang relasyon. Yung tipong lalapit pa lang siya sa'yo ay gagawa ka na agad ng pag-aawayan ninyong dalawa. Yung kahit sa maliliit na bagay ay nagtatampo ka na agad. Ang konsepto ng pagtotoyo ng mga babae. Kaya hindi sila pinapriority ng lalaki ay dahil lagi silang iritable. Imbis na mag-usap ng mahinahon ay dinadaan sa sigaw. Kaya imbis na suyuin kanila at intindihin, gumagawa sila ng ibang mapagkakaabalahan kesa mag-away lang kayong dalawa. Tandaan, para maging priority ka ng isang tao, lalong-lalo na ng lalaki, dapat ay matutunan mong balansehin ang emosyon mo. Matuto kang mag-control ng mood swings mo para hindi kayo madalas mag-away at hindi lumayo ang loob niya sa'yo. Hanggat maaari, kung kayang palagpasin at pagpasensyahan, lalo na kung maliit lamang na bagay, ay gawin mo ito. Tip number 6, huwag mo siya laging awayin o pagalitan. Talagang lalayo ang loob niya sa'yo. Tip number 7, ipaalala mo sa kanya ang mga pangako ninyo sa isa't isa. Kung kayo ay nasa isang relasyon at pakiramdam mo ay nawawala na siya ng oras sa'yo, lagi mong ipaalala sa kanya mga pangako ninyo noon sa isa't isa. Ipaalala mo ang mga napag-usapan ninyo nung panahong nagliligawan at bago pa lang kayo. Lagi mo siyang paalalahanan na kung dati ay nagkakaroon kayo ng baby time pero ngayon ay wala na, kung pakiramdam mo ay nawawala na ang kilig sa relasyon ninyo dahil nawawala na siya ng oras sa'yo, sabihin mo ito. Tandaan, sa isang relasyon ay sagrado ang pangako. Hindi dapat iyan napapako upang hindi magkasakitan. Laging isipin na kaya ka pumasok sa isang relasyon ay dahil kaya mo itong panindigan. Tip number 7, ipaalala mo sa kanya ang mga pangako ninyo sa isa't isa.
And tip number 8, ipakilala at ilapit mo siya sa Diyos. Maniwala ka na kapag ang lalaki ay may takot sa Diyos, hindi iyan gagawa ng mga bagay na ikakasakit ng kalooban mo. Lagit laging iisipin ang kapakanan mo. Bago siya gumawa ng mga bagay, inuuna niyang isipin kung ano ang maaari mong maramdaman. Magiging priority ka ng isang tao kung ang sentro ng pagmamahalan ninyo ay ang Panginoon. Yung pakiramdam na ipinapakita mo siya sa Panginoon, inilalapit mo siya kung nagsisimba kayo tuwing linggo at nagdadasal araw-araw o ipinagdarasal mo siya. Kapag nakikita ng lalaki o ng isang tao na sinsero ka rin sa kanya at pinapahalagahan mo rin ang nararamdaman niya, magiging priority ka niya. Kahit naman siguro sinong tao, kapag alam niya may takot ka sa Diyos, magkaka-interes sila sa iyo. O di kaya ay ang Diyos na ang bahala kung siya nga ba ang taong nararapat para sa iyo. Tip number 8, ipakilala at ilapit mo siya sa Diyos. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos and like our Facebook page, facebook.com/paanoba-channel. Find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat, and see you in our future videos.